Maligayang pagbabalik sa Book Movie Recaps, ito na ang part 2 ng ating movie recap Tagalog sa pelikulang The Dark Knight. Nakatakas si Joker, pinaalam naman ng isang kaibigan sa pamilya na patay na si Gordon. Pinasok ni Batman ang nightclub ni Moroni at hinarap siya. Tinanong ang kinaroroonan ni Joker, sumagot si Moroni at sinabing si Joker ay isang psycho at walang sinuman ang may gustong lumaban sa kanya. Ang tanging paraan para mapalabas siya ay kung ipapakita ni Batman ang kanyang mukha sa publiko. Si Harvey Dent ay galit na kinukuha ang impormasyon tungkol kay Joker. Ginamit niya ang kanyang lucky coin para husgahan ang kapalaran ng isa sa tauhan ni Joker, subalit dumating si Batman at pinahinto dahil alam ni Batman na wala siyang makukuhang impormasyon sa lalaki. Sinabi ni Batman na kapag may nakakita sa kanyang ginagawa ay mababaliwala ang kanyang mga pinaghirapan. Sinabihan niya si Dent na magtawag ng press dahil ipapakita na niya ang kanyang mukha para huminto na si Joker. Tinutulan naman ito ni Dent. Sa press conference ay nagpakilala si Dent bilang si Batman at nagpahuli na sa pulis. Tinanong ni Rachel kung ano ang ginagawa ni Dent. Sinabi ni Dent na ginawa niya iyon para magkaroon ng pagkakataon si Batman na huliin si Joker. Naniniwala siya na lalabas si Joker at may pag-asang ililigtas siya ni Batman. Bago nakaalis si Dent ay nag-toss coin siya at nalaman ni Rachel na parehang heads pala ang lucky coin ni Dent. Inilipat na si Dent ng kulungan at may maraming escort na kasabay. Kasama na dito ang isang chopper. Sa daan ay nakita nila ang isang fire truck na nakaharang at nasusunog kaya dumaan sila sa baba. Biglang may nagpakitang garbage truck at itinulak ang isang police car. Sumunod ay may isa pang mas malaking truck na binangga ang sasakyan ng SWAT. Pagkatapos ay lumabas si Joker at pinagbabaril ang sinasakyan ni Dent. Ngunit ito ay bulletproof kaya ginamitan niya ng bazooka ang nasa harap na police car. Dumating na si Batman at pinaangat ang isang sasakyan, pinatalon niya ang Batmobile para hindi matamaan ng bazooka ang isa pang sasakyan. Nasira ang Batmobile ngunit sa loob nito ay isang motorcycle na ginamit niya para makahabol kay Joker. Habang naglalaro ang mga bata ng baril barilan ay tutuhan na namang sumabog ang mga sasakyan ni tinutukan nila dahil pinasabog ito ni Batman para makadaan. Dahil malayo na sila Joker ay nag-shortcut si Batman sa loob ng gusali para makahabol, ilang saglit pa ay nagawa niyang makarating sa harap ng truck ni Joker, nagkunwari siyang makikipagsabayan ngunit tinalian niya lang ang truck para mapatomba ito. Pagkatapos ay binalikan niya si Joker na umaasang sasagasaan siya ni Batman subalit hindi niya ito ginawa. Nang napatumba si Batman ay sakto namang dumating si Detective Gordon na buhay pa pala na siyang ikinagulat naman ni Dent. Sinabi ni Harvey sa press na alam niya na gagawin ni Batman ang tama, pagkatapos ay sumakay sa kotse na siya namang ipinagtataka ni Gordon na promoted na bilang commissioner kung bakit hindi pa ito nakauwi. Nang hindi mapasagot si Joker ay hinayaan na niya si Batman na mag-interrogate. Ginulpi niya si Joker hanggang sa nabanggit niya na hawak niya si Rachel at Harvey na nasa magkaibang lokasyon na may mga drum ng oil at bomba. Agad na pinuntahan ni Batman si Rachel habang si Gordon at iba pang pulis ay pinuntahan si Dent. Sa presinto, isang bilanggo ang nagrereklamo na masakit daw ang tiyan at bigla namang nawala ng malay. Samantala si Joker ay inaasar ang detective na nagbabantay sa kanya. Nang hindi na makapagtimpi ang lalaki ay pinatulan niya si Joker ngunit ginawa lang siyang pangtakas. Nag-request siya na kailangan niya mag-phone call kaya binigyan nila ito ng phone. Pagka-dial ni Joker ay biglang may tumunog sa katawan ng lalaki at umilaw. Ilang saglit pa ay sumabog na ito. Pagkadating ni Batman sa lugar ay si Harvey Dent pala ang nandoon at nailigtas niya ito habang si Rachel ay tuluyan ang napasabugan at namatay. Subalit nasundan ng apoy si Dent dahil sa gas sa kanyang katawan. Sa pagtakas ay isinama ni Joker si Lau at huli na nang ma-realize ni Gordon na gusto talagang magpakulong ni Joker para mailabas si Lau. Nabasa ni Alfred ang sulat ni Rachel kay Bruce at nais iparating ni Rachel ay gusto na niyang pakasalan si Dent. Ngayon ay nasunog na ang kalahating mukha ni Dent at nawala na din ang kanyang pag-asang mabuhay sa pagkawala ni Rachel maging si Bruce ay nagluksa na dating umaasa ng second chance kay Rachel. Binisita ni Gordon si Harvey at humingi ng tawad dahil hindi niya nagawang mailigtas si Rachel. Subalit nagsalita si Harvey na hindi niya tinatanggap ang apologies ni Gordon at pinaalala niya ang tawag nila kay Harvey noon bilang si Harvey Two-Face. Samantala si Joker kasama ng mga natirang mob ay sinunog ang mga pera na nakuha niya kay Lau. Naibalita sa TV ang isang konsultant na nagsabing ibubunyag na nito ang tunay na pagkakakilanlan ni Batman.
Habang kasalukuyan siyang nasa TV show ay biglang tumawag si Joker sa talk show at sinabing nagbago ang kanyang isip, ngayon ay gusto na niyang ipatapos si Rhys Coleman at kung hindi siya mamamatay sa loob ng 1 oras ay magpapasabog siya ng hospital. Agad na pina-evacuate ni Gordon ang lahat ng hospital sa Gotham at nagpapunta ng mga pulis para protektahan si Coleman. Agad na pumunta si Bruce sa ospital sakay ng Lamborghini. Sa ospital habang pinoprotektahan si Coleman ay may isang lalaking bumaril. Sumakay sila Gordon kasama ng ilang pulis para mapalayo sa mga taong gustong tumapos kay Coleman. Nakatanggap ng warning si Gordon na mag-ingat sa mga pulis na may kamag-anak sa ospital at kasalukuyan naman niyang kasama si Ramirez. Sinabihan niya itong ibaba ang shotgun subalit itinutok niya ito at agad namang inagaw ni Gordon. Sa sandaling iyon ay may nagbabalak na banggay ng sasakyan nila Gordon subalit napansin ito ni Bruce kaya mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan upang ito ay pigilan. Si Joker ay nakapasok na sa ospital bilang nurse, binaril niya ang isang pulis na bumalik para sa kanyang kaibigan. Nagpunta si Joker kay Dent at ginawa niya itong isang mapaghiganting tao na si Two-Face. Pagkatapos ay pinasabog na ni Joker ang ospital buti na lang at nailikas na ang mga tao. Nagpa-broadcast siya sa isang reporter. Sinabi niya na pag-aari na niya ang Gotham, ang sinumang ayaw makisali sa laro niya ay pwede nang umalis ng Gotham ngunit pabiro niyang sinabi na ang bridge at tunnel ay may nakahandang sorpresa. Si Dent ay nagpunta sa isang officer na sumundo noon kay Rachel para kay Joker. Subalit hindi alam ng officer kung sino ang kumuha kay Rachel kaya nagpaikot si Dent ng coin at tinapos ang lalaki. Si Batman ay desperado nang mahuli si Joker kaya ginamit niya ang ideya ni Fox na isang sonar device, subalit hindi sang-ayon si Fox dito kaya nagsabi siya na hanggat operational pa ang sonar ay magre-resign na siya. Pero tutulungan pa din niya si Batman hanggang sa mahuli na si Joker. Nagpunta si Harvey kay Moroni, at nagsabi siya na kasalanan ito ni Joker. Subalit ang gusto ni Harvey ay malaman kung sino ang pulis na nag-pick up kay Rachel. Sinagot niya na si Ramirez ang pulis na iyon. Hindi niya tinapos si Moroni subalit binaril niya ang driver at ang sasakyan nila ay nabangga. Nagsimula nang mag-evacuate ang Gotham City sakay ng 2 ferries, habang paalis ng city ay nadiskubre nila na may mga bomba ito kasama ng isang remote. Ang isa ay may pasaherong mga criminal at ang isa pa ay mga regular na tao. Nagsalita si Joker at sinabing ang bawat ferry ay may remote para pasabugin ang isa pang ferry. Sinabi din ni Joker na pasasabugin niya ang 2 ferry pagsapit ng hating gabi subalit kung may nagpasabog ng isang ferry ay hahayaan na daw niyang mabuhay. Habang nagsasalita si Joker ay nalaman na ni Batman ang lokasyon niya sa tulong ng kanilang tech. At sinabihan na din niya si Gordon. Samantala, si Harvey ay tinutukan ng baril ang isang babaeng pulis at pinapunta ang pamilya ni Gordon sa isang lugar. Si Batman ay nagdesisyon na unang pumasok para malaman ang sitwasyon sa gusali habang sila Gordon ay naghanda ng sumugod. Nalaman ni Batman na ang mga hostages ay nakadisguised bilang clown. Nang pumasok ang mga tauhan ni Gordon ay mabilis na iniligtas ni Batman ang mga clown at tinapos ang mga nakadisguised na doktor. Nakatanggap si Gordon ng tawag kay Dent at sinabing hawak niya ang kanyang pamilya. Ang SWAT team na paakyat ng elevator ay pinigilan ni Batman sapagkat ito ay ang mga hostages at huli na nang nalaman ng SWAT team ito. Nakita na ni Batman si Joker na may kasamang mga aso. Tinanong ni Batman kung saan ang detonator subalit pinaatake ni Joker ang mga aso. Habang kinakagat siya ng aso ay pinapalo naman siya ni Joker. Nagawa niyang masipa si Joker subalit inatake ulit siya nito. Na-corner si Batman sa harap ng mga ferries sa oras na inaasahan ni Joker na may sasabog na barko subalit matapang na hinarap ng magkabilang barko na hindi pasabugin ang bawat isa. Bigla namang inilabas ni Joker ang detonator. Ginamit ni Batman ang kanyang nakatagong sandata at nasaktan si Joker sabay inihagis niya ito ng gusali. Pagkatapos mailigtas si Joker ay tinali niya ito ng nakapatiwari. Pinuntahan ni Gordon ang kanyang pamilya. Nang makita niya ang mga ito ay tumakbo siya subalit pinabagsak siya ni Dent. Sinisisi ni Dent ang pagkamatay ni Rachel kaya ito rin ang nais iparamdam ni Dent kay Gordon. Kinuha niya ang isa sa anak ni Gordon at tinutukan ng baril habang si Gordon ay walang magawa kundi magmakaawa. Dumating si Batman at sinubukang baguhin ang isip ni Harvey, subalit buo na ang desisyon ni Harvey na maghiganti. Tinutukan niya ng baril ang anak ni Gordon. Mabilis naman siyang naitulak ni Batman, nagawang makakapit ni Batman at si Harvey ay namatay sa pagkahulog.
Nag-usap sila Gordon na kung malalaman ng mga tao ang ginawa ni Harvey, ang lahat ng kanyang ginawa ay mababaliwala lang at ang lahat ng mga criminals na napakulong niya ay mapapakawalan at hindi ito pwedeng mangyari. Kaya sinabi ni Batman ay sasaluhin na lang niya ang lahat ng nagawang pagpatay ni Harvey at gawing isang tunay na hero si Harvey Dent ng Gotham City. Tinawag na ni Gordon ang mga pulis at pinahabol si Batman na kilala bilang The Dark Knight. Ano ang masasabi nyo sa pelikulang ito? Kung may nais kayong ikomento ay mag-comment lang sa baba. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito ay maaaring paki-like and subscribe para sa marami pang movie recap Tagalog. Hanggang sa susunod, salamat sa panunod.